ka. Amen. Hallelujah. Everyone, I encourage you na makapag-sali tayo sa fasting. It will be on February 12 to 18. Kahit isang araw ka lang, God knows the heart of those who desire Him, no? Tandaan ninyo, si Lord ang nagbibigay sa ating kalakasan. Fasting, medyo sacrifice, hindi ka kakain para sa Panginoon. No? Minsan kasi yung ating sarili lagi ang ating binibigyang halaga. Ready na ba kayo? So, sana po tigilan nyo muna yung pagpipindot-pindot dyan sa cellphone nyo. Kung importante, walang problema. Kasi minsan talaga lagiging ano yan, hindi ka nakaka-focus. Amen? Ganda no. Ang ganda no sinabi ni Pastora, no? Pinagaling ka na ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, pinagaling ka na ni Lord. Amen. Salamat. 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 Hallelujah. Sabi ng kanta kanina, as we are worshiping God, kung seryoso tayo sa Panginoon, sabi ng Lord, napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Ngayon, kahapon, at kailanman. Our God is one God, He never changed. He is the God na humiwa ng dagat. Ang Diyos na bumubuhay ng patay. Are you with me? Ang Diyos na nagpapagaling ng anumang klaseng sakit. Ketongin, ang dami sa Bible niya, pinagaling ng Panginoon. Ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mga anak. Ang Diyos na nagbibigay ng victory sa iyo sa bawat labanan ng ating buhay. Ang Diyos na nangangako na hindi kanya iwan at pababayaan. The Lord said, He never changed. Do you know your God? He's so powerful. And we love to serve Him. We love to hear about God, to know about God, because it will bring faith in our heart at yun ang nagiging batayan ng ating buhay. Are you with me? Because you are called by God. Kaya bigyan nating importansya yan. Ano? Before I pray, God is a God of miracle. Amen? Whether physical, financial, or spiritual, He is complete. Ama? Kaya yung pinunta nyo ngayon sa gabing ito, no? Praise be to God, inuna natin ang karya ng Panginoon. The Lord is always looking for the heart. No? Maaaring nga, nagpapahinga lang yung iba, no? No? We invite them sa mga nanonood, ano? Iba yung presensya ng Diyos dito. Tama ba? Ang sarap manahan sa Panginoon. And I will tell you, walang ibang lugar, walang ibang masarap na posisyon o nadadama mo kapag ang Diyos ay nakakasama mo. Amen. What we are doing here is for eternity. Ang pinakamasarap na moment sa buhay mo, hindi marami kang pera, marami kang yung kasama mo ang Panginoon. Amen? You hear the word of God. You pray, you worship God. No? Dahil ikaw ay itinalaga para sa Kanya. Amen ba? Kaya ulitin ko to, kukunin ko yung word na sinabi ni Pastora, pinagaling ka na ni Lord. Kung meron ka nadadama ngayon, we allow the Holy Spirit because He never changed. He's the same yesterday, today, and forever. He is the God that heal us. Amen? Maging sa pamilya namin, pinapatoto ko yan. Siguro sa mga anak ko, ang tagal na, hindi na na-hospital sila, may sakit, pinagagaling tayo ng Panginoon. How we love to serve God. Hindi kayang pantayan ng pera. Hindi kayang pantayan ng karangyaan. Nandito tayo dahil may Diyos na nagmamahal sa atin. At hindi siya nagbabago. Lagi siyang umaabot sa atin. Amen? Pinagaling ka ng Panginoon. Kung meron ka man nadadama ngayon, financially, spiritually, physically, the Lord is true to His word, pinagaling ka niya. In His presence, may himala nangyayari. Amen ba? Sabi nung isang kwento, no? Merong sa tren, no? Sa tren, I think, sa Australia. Totoo po yun, sa tren, tumatakbo yung tren. And then may isang preacher doon. Sabi sa kanya ng Panginoon, audible voice, anak, mangaral ka. Biglang sabi sa kanya. Nasa tren siya eh.
So, ang ginawa niya, dahil napakinggan niya ang Panginoon, tumayo siya. At hinawakan niya yung Bible, nangaral siya. Nangaral siya ng sinabi ng Lord sa kanya. Sino nakakarinig dito ng boses ng Panginoon? No? Nangaral siya. And then, nakikinig naman tapos meron doon na magtita. No? Yung babae, no, medyo nagagalit dahil libadbaran sa mga napapakinggan niya. So sabi nung babae, tumayo, may kasamang bata, magtita sila. Tigil mo yung pangangaral mo. Katoliko kami. Doon ka sa mundo mo. Hindi namin kailangan yung pangangaral mo. No? Parang nilibak siya o pinaiya. So sabi nung preacher, medyo napaiya siya. Dami kasing nasa tren. Ginawa niya, umupo siya ulit. Umupo siya. At nagbasa-basa siya. For the second time, the Lord said, tumayo ka, mangaral ka. Yun ang sabi sa kanya. So tumayo na naman uli siya. Nadadama niya yung ng Panginoon eh. Tumayo siya ulit at pinangaral niya yung kabutihan ng Panginoon, yung gospel. No? And then, sa sobrang inis din ng babae, dahil siguro, sino ba may ganyan dyan, naiinis sa inyo pag nangangaral? Tumayo yung babae at parang inuga-uga siya. Inaano siya, sabi, tumigil ka nga. Sabing ganon. Hindi namin kailangan yung salita mo. Pwede bang ingay-ingay mo ganyan? Biglang may yung kasama niyang bata, sumigaw. Tita, ikaw ang tumigil. Ang Diyos na nagsasalita. Sabi sa kanya, biglang yung tita, biglang na-shock. And then biglang lumuhod dun sa nagsasabi. Yung nangangaral, sabi niya, patawarin mo ko. Bigla siyang lumuha. Napaluhod siya, inawakan niya yung paano nagpe-preach. Pakisabi ko, Lord, patawarin mo ko. Sorry. Sabi nung nagpe-preach, wala pong problema. Huwag ko kayo lumuhod sa akin. Ano ba nangyari? Umiyak siya. Para bigla siya na-shock. At tinanong siya, bakit ano po ba nangyari? Yung pamangking ko kasi, pipi yan. Pipi. Palakpakan niya natin si Lord. Hindi niya matanggap. Bigla siyang dahil pipi. Hindi nagsasalita. Pero sinabi ng bata, tumigil ka, tita. Ikaw ang tumigil dahil ang Diyos ang nagsasalita. Kaya na-shock siya. Are you with me? Our God is a God of miracle. Papagalingin ka ng Panginoon. At sa gabing ito, kung may nararamdaman ka dyan sa kasukasuan mo, sa mga tuhod mo, kung may bumabara-bara dyan sa dibdib mo at ang hirap, kasama natin ang Diyos ng himala. Are you with me? Kung financially yan, He is our source. Tama? Please open your heart. Because ito ang kagandahan kasi sa gawain eh. Kapatid, lagi ko sinasabi to. Tagal kong manalangin Iba ang gawain. When you come to the Lord, nasa kalagitnaan natin siya. And it's a privilege to worship God and honor Him. Give importance sa mga gawain. Kung sa mga iba sa atin, wala silang tinakatamaran nila gawain, it's up to them. But it is your heart na gusto natin makapilang ng Panginoon. Huwag kang mapapagod dahil ang Diyos hindi napagod sa iyo. And still moving sa atin. Please bow your head. Let us pray. Father God, you are worthy of all glory. We thank you for these people, Lord, na kami tinawag mo, na born again kami, dahil nais mong ipakita at ipahayagan yung kapangyarihan sa aming buhay. We believe, Father, you are in this place, and right now, I allow the blood of Jesus to cleanse us. Kung meron ka nakikitang maling desisyon namin, kung may nakikita kang doubt, fear, the works of the enemy, Lord, in the name of Jesus, hayaan niyo po ang dugo ninyo ang ma-apply namin sa gabing ito. Lord, kumilos ang iyong banal na spirito dahil kami nilinis ng iyong dugo. I apply it right now. I apply it right now. In Jesus' name. Lord, make your way sa iyo ang gabing ito, Panginoon. At pupurihin ka namin, Panginoon, dahil dakila ka. Patuloy kang humipo, Lord. It's not me standing here, but the Holy Spirit is for us.
moving in this place, O God. Ikaw ang maitaas, Panginoon. Mabigyan ka po rin sa tanging pangalan ni Jesus. Everybody say, palakpakan nga natin si Lord. Build up, no? Pag-aaralan pa rin natin na sa Christian, we have to build up ourselves dahil tinawag ka ng Panginoon. Look at this, inaasahan ka ni Lord. Sabi nung kanta, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, hindi kita? Binibigo mo ba si Lord? Amen. No? Sabi nung kanta, pinapakinggan ko, di ba? Hindi kita bibiguin. Magtatapat sa iyo. Tama ba yun, sir? O Diyos, kay buti mo. Amen? Please, huwag niyong biguin si Lord dahil hindi ka binigo ni Lord. Binigay niya ang buhay niya. Huling patak ng dugo niya, binigay niya. Lahat sa buhay niya para lang sa atin. Tama? Kung nangihina ka, ang Panginoon ay lagi mong kasama. Huwag kang gigiba dahil hindi tayo tinawag para gumiba. Palakpak nga para sa Panginoon. First, gusto ko sabihin sa inyo yung character of God, no? Konting pasada lang, no? Yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Yung Diyos na narito ngayon sa ating ano. Di mo man siya nakikita, pero He is with us. Amen? Looking, no? Para punuin ka at bigyan ka ng kalakasan. Sabi nga one of the character of God, alam nyo to, is tinatawag na omnipotence. Amen? When we say omnipotence, all-powerful God. You are serving a mighty God. Amen? There is no power na lalakas sa Kanya. He is all-powerful God. And He can do everything. Nothing is impossible to Him. That is your God. Amen? May naririnig ako. Medyo, ano yun natin, sound natin. Omnipotence, all-powerful God. Sabi ng pingingan ng word ng Jeremiah 32, verse 17. Look at this. Jeremiah 32, verse 17. Medyo kumukuha lang tayo ng Diyos na pinaglilingkuran. Ano ba yung character ni Lord? Napakabuti ng Diyos. No, sabing ganon, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth, and by your great power, hello, and outstretched arm, there is nothing too hard for you. Shh. Walang mahirap sa Diyos. Huwag kang ngumalngal kay Lord. Huwag kang magmukhang mahina kay Lord. He is all-powerful God. Nandun ka ba yung ginawa niya yung mga bituin? Yung kalawakan? Nandun ka ba yung ginawa niya? Bilangin niyo ang bituin, millions, because of His wisdom and power. Tama? At tapos magtatampo ka lang kay Lord sa maliit na bagay. Sabing ganon, the Lord our God, no? He's too powerful. There is nothing too hard for Him. Amen? Hello? Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Verse 27, yung omnipotence niya, pinaliliwanag ko lang. Verse 27, sabing ganon dyan, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? He is omnipotent God. Naglilingkod ka sa makapangyarihang Diyos. Tama? Walang bagay na mahirap sa Kanya. Ba't ka nalulungkot? Ba't ka nawawala ng pag-asa? This God is a powerful God. Kaya Kanya tinawag para maranasan niya ang kapangyarihan niya sa buhay mo. Sakit karamdaman, pangangailangan, whatever. The Lord wants to protect you. The Lord wants to love you. Yung kapangyarihan niya, dadaloy sa iyo dahil mahal na mahal ka niya. Alam mo ba yun? We are serving a mighty God. Kaya kapag medyo nalulungkot ka o something na may nangyayari sa mundo, yan ang kalaban natin, maging ang gawa ng laman or minsan yung kaaway si Satan, tumitira yan, pero let me tell you, wala siyang may equal sa kapangyarihan ng Lord. Talunan siya. Our God is powerful.
itaas mo lang yung pananampalataya mo. Amen? Itaas mo lang yung faith mo, gamitin mo yung word niya, then you will see the manifestation of His power and glory. He is so powerful. Amen? Lalo na pag nakikita ka niyang hirap na hirap ka niya, He is too powerful to help you. Tutulungan ka ng Panginoon to save you. Amen? So mag-isip ka na, huwag kang matakot kung ano binabato ng kaaway sa'yo. There is no match against the power of God. Lagi mo lang kausapin si Lord at kilalanin mo. Amen? Walang mahirap sa Kanya. Pangalawa, another character of God, please, pasok nyo sa Espiritu yan, is omnipresent, ever-present God. Ibig sabihin, lagi mong kasama ang Panginoon. Kahit sang oras, kasama mo siya. Hindi siya nawawala sa'yo. Sabing ganon, omnipresent. Kahit madapa ka, kahit magkamali ka, His presence is with you. Hinihintay ka niya mag-repent. Tama? That is our God. Lahat andun siya kahit nasaan ka. Kahit magpunta ka sa bar. Kahit magpunta ka sa lahat ng bagay, andun ang Panginoon. Hello? Kaya hindi ka makakapag-hide kay Lord. Hindi ka makakapagtago kay Lord. Tama? Pasok mo sa isip mo yan. Kung gumagawa ka ng hindi tama, hindi natatago kay Lord yan. Alam niya yan. Hello? Kaya niya, binibigyan tayo ng, sabi na tingnan niyo po itong Psalms 139 verse 7, sabi ni David, Psalms 139 verse 7, medyo dinadaanan ko lang po yung karakter ng Diyos na dapat maintindihan natin. Sabi ng 139, Behold, where can I go from your spirit? Saan ako pwedeng mag-escape? Or where can I flee from your presence? Sabi ni David, wala. Lahat. Andiyan ka. Amen. Kaya kung ikaw ay tumataya ng loto, andiyan si Lord. Baka humingi ka pa number kay Lord. It's not the way of God dadaanan natin. Baka sumisimple ka pa, naninigarilyo. Kitang-kita ka ni Lord. Are you with me? Mula nung tinanggap mo, Panginoon, tandaan mo to, He never leave you nor forsake you. In goodness. And sa mga pagkakamali mo, He is always with you. Amen? Baka naglalaro ka ng mahjong. Kasi dati may ganyang kabatiran eh. Naglalaro siya, umaatin, nagpapaawit. Tapos mababalitaan namin. Naglalaro pala ng mahjong. Noong nakita namin. At sinabi niya habang naglalaro daw siya, napaw daw siya. Sabi niya, napaw. Sabi niya, napakabuti ng Panginoon, napaw ako. No? Something not good eh. Sabi ko, ikaw naman, tinuturuan mo pa magsugal si Lord. Kaya ka napaw dahil sa katangahan mo. Amen. I'm saying na kahit nasaan ka, nasa jeep ka, nasa CR ka, kahit ano yung ginagawa mo, He is present. Kaya kapag nananalangin ka, lagi kang lumalapit sa Kanya, andyan siya na para mo lapitan. Uulitin ko, kahit nag-backslide ka na at nawawala ka sa Kanyang plano, kasama mo pa rin siya. Where can I go from your spirit, or where can I flee from your presence? Verse 8. Tingnan natin. If I ascend into heaven, sabi niya, you are there. Amen? If I make my bed in hell, behold, you are there. Pag mainit ka sa Lord, kasama mo siya. Kahit medyo nakababawan ka, andyan pa rin ng Diyos. Huwag mong sasabihin, iniwan ka ng Panginoon. Huwag mong sasabihin, parang walang presensya niya. Magkokontra yun sa kanyang salita. Kahit sa kahinaan ni David. Kilala niyo si David? Katulad daw ng puso niya ng Panginoon. Tama? Hello? Because he has the heart to know God, to love God. He knows God. Alam niyo si David, kung pag-aaralan niyo, murderer yan. Tama ba? Tama ba? Daming pinatay niyan. Adulteress pa yan.
kay Bathsheba. Amen? May mga kahinaan siya, and yet, kilala niya ang Diyos. Lagi siya lumalapit, nananahan sa Panginoon. Hindi siya nangihina, pinapatawad siya ng Panginoon, at lagi siya nagnanasa na lagi makasama ang Panginoon. Ang kahinaan mo ay hindi pipigil sa dakilang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kung nanghihina ka, lumapit ka kay Lord, lagi mo siyang kasama. Lagi mo nang kasama, all-powerful God. He has all the forgiveness na ibibigay sa iyo. Gusto lang ni Lord, magpatuloy ka. Amen. Gusto lang ni Lord, maranasan mo siya dahil merong kalakip na pagpapala yun. Tama? So wag na wag mong sabihin, sa gabing ito na nag-iisa ka, kahit nasaan ka, hindi ka makakatago kay Lord. Amen? An ever-present God. Another, alam niyo yan, omniscient. Omniscient. Ibig sabihin niya, no, hindi ko lang nailagay, all-knowing God. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya, sa tiyan pa lang ng magulang mo, pinili ka na. Alam niya ang lahat ng bagay. Huwag kang matakot, for He knows the good plan for you. Not to hurt you. Hello? But give you a prosperous life. He knows that. Alam niya yan. Naglilingkod ka dahil may plano siya sa buhay mo. Tama ba? Sabi ng 1 John 3:20. Tingnan natin, all-knowing God. Thank you, Lord. For if your heart condemns us, tama? Satan, ganyan, kinokondemn ka eh. God is greater than our heart and knows all things. Tama? Alam niya yung maling desisyon natin. Alam niya pag lumalayo tayo sa Kanya, pero gusto ng Panginoon, manatili ka sa Kanya. Tama ba? Huwag na huwag ho kayong magdadahilan na pinababayaan kayo ng Lord. At sinasabi niyo bakit ganito? Ang gusto ni Lord, manangan ka sa Kanya. Tama ba? Look at the Lord said, omnipresent, ako'y laging kasama mo. Omniscient, kung nagkakamali ka, may ginagawa ka, praise be the Lord, alam niya lahat ng ginagawa mo. Alam niya ang future mo, alam niya everything about you. Alam niya yung mangyayari sa buhay mo. And the good is, He is all-powerful God. Hindi kanya papayain. Walang lumapit sa kanya na pinaya. I love to be a Christian. Amen. I love to serve God. Because the one who I am serving, He's so good. He's so powerful. Hindi mo na kailangan ang offer ng mundo. Siya lang. He is enough in our life. Amen? Kaya kung nasa kahinaan ka, alam ng Diyos yan. Kung mali ang mga desisyon mo, pero gusto ng Lord, magpatuloy ka o mag-obey ka dahil may pagpapala sa pagsunod sa Kanya. Pero kung minsan nahihirapan ka, look at this, He is an all-powerful God. Nothing is too hard for Him. Kung alam mo mabigat yung problema mo, dinadaya ka lang ng kaaway. Dahil sabi ng kaaway, hindi niya kaya. Walang imposible sa Diyos. Kung gusto mo mabago ang pamilya mo, luhod ka, manalangin ka, walang imposible sa Kanya. Anong bagay na nagpapahirap sa iyo sa paglilingkod? Magtiwala ka sa Panginoon. Trust in the Lord and do not lean on your understanding. But in all thy ways, acknowledge Him. He is so powerful. He never leaves you. At lahat, alam niya sa buhay mo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Remember, hindi aksidenteng andito ka naririnig nyo laki kay August yan dahil may plano ang Diyos sa iyo. You are created for Him. Tama? There's no way na lumayo ka sa Panginoon. Kapag lumayo ka kasi sa Panginoon, yan na. Nakasakmal na sa iyo ang mga kaaway. Nakaabang na sa iyo. Tama? May mga darating na babatong problema. Titingnan ng kalakasan mo. Kaya minsan maraming Christian ang bumibigay. Amen.
Sa Panginoon ka. Sabi mo sa katabi mo, sa Panginoon ka. Colossians 1:16. Look at this. Basahin nyo ang Biblia. Ano ba sinasabi tungkol sa ating Panginoon? Colossians 1:16. For by Him all things were created. Kasama ka ron. He's the God of generation. From generation to generation, He is God. Generation nila David, generation ni Abraham. Kaso ngayon, generation mo. Pinanganak ka ng ganito. 2,000 umabot ka, generation mo to. Paggamit mo para sa Panginoon. Tama? Darating pa, marami panahon darating. For by Him all things were created. There are that are in heaven and that are on earth. Visible, nakikita at hindi nakikita. Whether thrones or dominion, sabing ganon, or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Sabi mo sa katabi mo, para sa Diyos ka. Amen! Hindi ka para sa asawa mo. Para ipagpalit mo si Lord. Hindi ka para sa trabaho mo. Para sabihin mo na nanghihina ka na kay Lord, nagpapalayo na sa'yo. May kausap ako? Ikaw ay ginawa para sa Kanya. Kaya natutuwa ang Diyos, nandito ka, nag-worship ka. Tinatayuan mo kung sino ka. It's not the will of God na magmukmuk ka. Yes, there is a battle. There is a struggle. There is a pain. But look at this. Nothing is impossible to God. And He knows everything about you. Kung ano iniiling mo, alam niya yan. Alam niya kahit nasaan ka. He wants to prove to you, He loves you, and He called you for His glory. Kaya ang maging kasiyahan mo ang Panginoon. Amen? There are times kasi many Christians pinagpapalit si Lord eh. Hello? Pag may magandang offer, ginaatin ng linggo yan. May ayuda rito eh. No? Ayaw na ng presence ni Lord. Minsan nangyayari yan yung sarili natin. Nakakita ng pogi. Mamaya ka na muna, Lord. Dati iniisip-isip niya si Lord, nagme-meditate siya. Iba na ngayon ang iniisip niya. Amen! Minsan may iniisip ka sa pangangailangan ng anak mo. Kaya nagkakaroon ng worry, nabibigatan ka. Kasi ginawa ka para sa Panginoon. Kapag nagmumove ka ng iba, not the will of God, you will suffer. Because you are designed, you are created by God for Him alone. Amen? Okay ang buhay mo, profession mo, but the Lord said, unahin mo ko. Bakit? Ginawa ka para sa Kanya. Hindi mo pwedeng unahin ang ibang bagay. Hindi ka magfa-function. Because you are created for Him. If you love God, if you serve God first in your heart, all these things shall be added unto you. There is joy. Hindi mo intindihin yung mga kakainin mo, bahala si Lord dyan. Huwag mong guluhin ang isip mo sa mga bagay na binibigay sa iyo ng kaaway. Dahil ikaw ay ginawa, kinreate, hinulma para sa Panginoon. Kaya ang kaligayahan mo to worship Him. Ang kaligayahan mo pag nagbasa ka ng Bible, mangungusap sa iyong Holy Spirit. Ang kaligayahan mo pag nanalangin ka, you are talking to the one who is Almighty. Great God. Amen? And He's a plan for your life. Tinawag ka ni Lord. Amen ba? All things, lahat ng bagay, hindi mo pwedeng alisin sa Panginoon. Ginawa yan para sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ginawa ka para kay Lord. Kaya huwag mong katatamaran si Lord. Amen? Sabihin niyo sa akin, ang tunay na kaligayahan nararanasan natin kay Lord. Kalokohan sa pera ang kaligayahan. Nagbibigay lang. Pero ang tunay na kaligayahan mo si Lord. Tama?
Bakit may mga taong wala naman pero maligaya, naglilingkod? Ba't may mga tao nga, may mga struggle sa buhay, pero maligaya, naglilingkod? Bakit? Doon ka kasi ginawa, doon ka liligaya. Ang maglingkod sa Panginoon. Yang ka. Siya bahala sa anak mo. Siya bahala sa pamilya mo. Siya bahala sa mga kakainin mo araw-araw. Hello? Unahin mo lang siya. Huwag mo siyang ipagpapalit. Amen ba? Huwag mong ipamukha sa Kanya na ang laki ng problema mo, Lord, kaya hindi ako makalapit sa'yo. That's the deception of the enemy. Our God is powerful. Kahit anong problema yan, binigay niya nga ang buhay niya para sa atin Kaya maging maligaya ka. Pagdating ng Sunday, pagdating ng Thursday, you want to know this God. You want to worship this God? Because this God is so powerful. Inaaliw ka niya pag nag-iisa ka. Minsan luluha na lang ang mata mo. Dahil ang Diyos, niyayakap ka ng Panginoon. Greatest thing in our life. Kaya sinasabi niya, do not be afraid, do not fear. I am the Lord your God. I am with you. The most powerful God is with you. The one who created the heaven and the earth. The one who loves you so much. I am with you. Do not be dismayed. Hello? For the hand of God is with you, sabi ng Isaiah 41. The Lord is with you. Kapatid, inaasahan ka ng Panginoon. There is greater power. Nakaabang sa'yo ang surprises ni Lord. Amen. Marami pang gagawin si Lord sa buhay mo. Marami pa siyang ibibigay sa'yo. Kapangyarihang kalakasan. But look at this. Unahin mo siya. Hindi pwedeng iba o unahin mo. Mawawala ka sa alignment. Amen. Yan naman ang trabaho ng kaaway. Batuhan ka ng biglang problema. Batuhan ka at na natataas yung sarili mo. Kaya minsan pag wala ka sarili mo, ayan na. Yung bunganga mo hindi na mapigil. Yung init ng ulo mo, Kaya pati yung mga pusa, Kasi hindi ka nang ginawa Ginawa ka to. Alam nyo, napakaswerte natin. Amen? Sa bilyong tao dito sa mundo, special ka kay Lord. Tinawag ka ng Panginoon, anak, hear this, akin ka. Ako ang bahala sa'yo. Nabubuhay ka para sa akin, mamamatay ka para sa akin. That is the purpose. Tama? Kaya walang makakahadlang na problema sa'yo. Talunan na sila. Dadayain ka lang. Huwag mong i-waste ang sarili mo sa kaka-worry, sa kakaisip sa anumang bagay because you are serving an omnipotent God. A mighty God. The Lord wants to bless you. Amen? To love you. Dahil napagtagumpayan niya ang sanlibutan. Mabubuhay na tayo lalakad. Huwag na tayong padadaya. Palakpakan nga natin yung Diyos. John 15:16. You know this. Isa rin to sa paborito natin. You did not choose me. Si Lord nagsasalita dyan. Hindi kayong pumili sa akin. But I chose you. Amen? Pinili ka. Di mo sa katabi mo, pinili ka. Huwag mo sayangin ang oras mo sa bagay na sanlibutan. Huwag mo sayangin ang mga bagay sa worry, sa takot, sa kakainin mo, sa kinabukasan. Sabi ni Lord, pinili kita, maglingkod sa akin. At anumang pangangailangan mo, walang imposible sa Kanya. Kaya yung pagtitiwala, ganun Kaya pag nagkasakit ka, if you know your God, pagagalingin ka ni Lord. Walang mahirap sa Kanya. Is there too hard for me to do? Sabi niya, I am the God of all flesh. Amen? He rescues our life. Kaya ako naniniwala kung may kahinaan tayo dumarating, pero higit ka sa mananagumpay. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa prinsipyo mo, dahil may Diyos kang makapangyarihan na sa bawat oras kasama mo, na lahat ng ginagawa mo alam, at mananahan tayo sa Kanya.
Again, let me say this. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Yun ang gusto ko. Amen? We are not here for religion. We are here because there is God na laging kasama natin at walang imposible sa Kanya. No one, a human, no one can satisfy him even the richness of this world. Only God can give him the strength. Amen? Sinabi na ni Solomon yan, pinakamayaman sa lahat. Pinakamaraming asawa. Alam niyo ba yun? Lagi natin sinasabi, 700 yung asawa niya, yung kabet, 300. Kayang-kaya ni Benji yan. Hindi po. Noong panahon na yun, kung meron man tinatawag ng mga Mercedes-Benz, pinakamagandang karwahe siya, pinakayaman. Pinakamayaman, wala ka nang hihilingin. Lahat, nasa kanya na lahat. Pero bandang huli, conclusion niya, hindi pala to. Tama? Ang tunay na buhay pala ay katakutan mo ang Diyos at maglingkod ka. Bago siya mamatay, sinabi niya sa huling verse. Kaya walang sino man makapupuno sa'yo. Hear this, hindi ang yaman, hindi ang katanyagan, hindi ang pamilya mo. Si Kristo ang pupuno sa'yo. At kapag pinuno ka niya, nothing is impossible. Amen? Kaya unawain natin yung mga bagay na pinili ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord to enjoy God. Amen? Lahat kinreate niya, pinakita ko na sa inyo, kaya huwag kang aalis kay Lord. Huwag kang mag-iisip na ipagpalit mo si Lord. Dati nararanasan mo presensya niya, nagpapagamit ka sa Kanya, may dumating sa buhay mo. Para nawawala na ata. There's something wrong. Huwag kang matakot. Bago ka palikain, ibibigay ng Diyos yung the best sa'yo. Are you with me? Bago ka pagawin, all-knowing God. Kung susunod ka sa Kanya, hello, trabaho mo, pag-aaral mo, maging ang mahal mo sa buhay, God can provide it for you. The best way. Amen? Kaya si Joseph nakadali. Nakadali. No? Dahil sunod lang kay Lord, huwag kang mawawala ng pag-asa. Lagi nagpapagamit sa Panginoon yan. Amen? Tama? Napakabuti ng ating Panginoon. Sanctuary lang to pangalan, pero ang Lord. Kaya pasalamatan natin ang Lord sa buhay ni Pastor Tony. Amen? Lagi niyo siya ipag-pray. Hello, Pastor Tony, alam ko nanonood ka. Maganda pa ang gagawin ng Lord. Amen? Kung tayo tatayo, hallelujah, praise be to God. And now, before na tayo po ay hallelujah, pakinggan ko lang po itong para ma-build up po tayo. 3 P. Hindi 4 P's ha. The first P is this. Pati nga kapatid, principles. Tama? Kapag kinilala mo ang Diyos, dapat sundin mo ang prinsipyo niya, hindi na ikaw. Our God, there is a kingdom. Amen? May kingdom si Lord. Dati ang buhay mo magulo. Sa libutan ang takbo ng buhay mo. Amen? Hindi ka makaiwas sa kasalanan, binabandage ka ng kasalanan. Gusto mo magbago, hindi ka magbago. Pero nung dumating si Lord sa iyo, nanaan sa iyo ang Espiritu, binigyan ka niya ng magandang buhay. Actually, ginawa ni Lord sa cross, ginawa ka niyang righteous. Tinanggalan yung kasalanan mo. Hello? Mula nung bata, inalis ng Panginoon ang kasalanan mo. Tama. Tama. Kaya tinatawag nating banal ka. Pero pag naglilingkod ka sa Lord, kailangan may prinsipyo siya. You must walk. Amen? You must live for the kingdom of God. Every kingdom has a rules. Communism, democratic, may mga rules sila. Amen? Na dapat gawin at sundin. Tama? At may prinsipyo ang Panginoon na dapat natin sundin. Kapag hindi ka umaayon sa takbo ng prinsipyo ng Panginoon, you will suffer. Pero kapag lumalakad ka sa prinsipyo ng Panginoon, you pray, you read the Bible. Hallelujah! Ano sabi ng Romans 12? Alam niyo yan, one of the principle of God, I beseech you, therefore, look at full. Nakikiusap ako sa inyo, mga anak ng Diyos. Brethren, by the mercies of God, no, that you present your bodies as a living sacrifice. Living sacrifice. Sakripisyo ka naman. Amen?
Kaya nagpa-fasting tayo. Alam niyo, prayer is a sacrifice. Masarap matulog eh. Amen? Reading the Bible is a sacrifice. Masarap manood ng tanggol. Masarap sa TV. Uy! Kaya buong araw mo, routine mo, parang ganon. Kaya sabi niya, yung katawan nyo maging living sacrifice. Amen? Supposed to be nag-sacrifice kayo. Dapat ngayon, nakanood lang kayo ng TV dyan, pero andito kayo ngayon. Because we want to please God. Amen? Present your body as a living sacrifice, holy. Sabi mo sa katabi mo, holy ka. Huli ka? Bisaya yun. Pwede rin, huli ka. Kaya sinasabi natin, holy, alam natin yan. Hindi dahil sa gawa mo kaya ka naging banal, dahil kay Lord. Binibigyan ka niya ng panibagong buhay. At may bagong rules in the Spirit. There's a principle. Nagbibigay ka dahil alam mo, pagpapalain ka ni Lord. Amen! Nag-worship ka dahil alam mo, palalakasin ka ng Panginoon. Inaayawan mo na yung masama. Inaayawan mo na yung dating buhay mo dahil you are a new creation. Amen? Matagal tayong inalipin ng sanlibutan. Lumaki tayo sa rules ng sanlibutan. Nahuhumaling sa mga bagay na temporary lang. Pero nung nakilala mo ang Diyos, no, kailangan malaman mo yung prinsipyo niya. Amen? Lumakad ka, gawin mo yung katawan mo. Sabing gano'n, you present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Amen? Sa bawat lalabas sa bibig mo, dapat yan, alam mo ang prinsipyo ng Panginoon. Huwag kang magsasalita sa bibig mo naman di maganda. Huwag kang mag-iisip na hindi maganda. Dahil si Lord, tinuturuan tayo ng Panginoon. May prinsipyo siya para pagpalain tayo. Amen ba? Ang sabi ng verse 2, hallelujah, do not be conformed to this world. World kasi isa sa kalaban natin yan. Amen? No? Sabi nga nun, but be transformed. Sabi nyo, transform. Be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Maating ka, ma-renew yung mind mo, nagbabasa ka para malaman mo kung ano ang gusto ng Diyos, yung perfect will niya, yung prinsipyo niya. Amen? Dati kang palamura, pero ngayon ayaw mo na. Dati kang mainitin ang ulo, lagi na lang sinisisi mo. Pero ngayon, hindi na. Dahil binabago ka na ni Lord. Dati kang matakaw kumain. Pero ngayon, nagsasacrifice ka na. Amen? Sino magpa-fasting dito? Patingin ang kamay. Nakita ng Lord yan, ha? Amen? Okay lang kahit one day. Okay lang. Dahil kasi, ang grupo namin 3 days, nasanay na tayo at napakabuti ng Panginoon. Hindi natin pinagmamalakihan dahil binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Sacrifice at hindi tayo ayon sa sanlibutan. Amen? Hindi ko na kayang paliwanag sa inyo, alam nyo naman yan eh. May prinsipyo ang Diyos. Unahin mo ang kalooban niya, lumakad ka sa Kanya, mamuhay ka para sa Kanya. Dahil para sa Kanya ka. You have to change your mind. Kasi matagal tayong inalipin na tayo. Sinasabi ng wala kang pera, kawawa ka naman. Kailangan mo maging matapang. Pero tinuruan tayo ng Panginoon maging humble. Tinuruan tayo ng Panginoon maging mapagpatawad. Baka meron pa kayo hindi pinapatawad. The Lord said, forgive. That's the principle of God. Amen? The Lord said, give. Kahit isang kusing na lang yan, kayang-kayang ibalik ng Diyos yan. Amen? Kaya walang madamot sa anak ng Diyos. Sabi ni Pastor Tony, walang kuripot sa anak ng Diyos. Amen? Sabihan niyo si Joseph, grabe magpakape yan. Gusto niya Starbucks tsaka Black Scoop. Ayaw niyan sa mga maliliit. Hindi, I'm saying si Joseph kasi pagdating sa niyan, open yan. Kaya huwag ka sasabay dyan. Galit sa mga puro libre yan. Dahil alam ni Lord, pinagpapala ka ng Panginoon. Amen?
God is with you. Di tayo pabayaan ng Panginoon. Lumalayo tayo doon. Sa Colossians 3 verse 9, sabing ganon, do not lie to one another. Amen. Alam ko white lies. Minsan pag nakita mo tao, uy, pumayat ka ngayon. Praise God. Kinabukasan, ang taba mo naman ngayon. Ba't ka, ang gulo mo. Minsan di mo malaman yung... Minsan kapatid, uy, ang ganda mo ngayon. Nanguuto ka lang eh. Sabihin nyo na yung totoo. Amen? Magandang tayo, humble tayo sa Panginoon. Amen? Do not lie to one another since you have put off the man with his deeds. Ito kalaban natin sarili natin eh. Kapatid, isang prinsipyo ng Diyos, binago ka na ng Panginoon. Mapagmahal ka, mapagpatawad ka. Dahil yung Diyos na pinaglilingkuran mo, mapagmahal, mapagpatawad. Araw-araw nagkakasala tayo. Amen? Hindi ko sinabing perfect na tayo. Pero God forgave you always. Baka hindi ka nagpapatawad. Baka galit ka sa isang tao. Gusto mo na sakalin. Sana masunog na tong taong to. Sobrang galit mo. Amen. May prinsipyo ang Diyos na dapat natin lakaran. Amen? Be filled with the Holy Spirit. Number 1 is principle. Kailangan natin yan. Gawin natin yan. Kaya na nakikinig. Number 2 is, ano sabi dyan? Hallelujah. Number 2 is passion. When you understand the will of God, when you know the will of God, walking with God, magkakaroon ka ng passion ngayon. Amen? Tingnan natin yan. Hallelujah. James, brethren, if anyone among you wanders from the truth, kung may nakikita kayong taong nawawala, and someone turns him back, pinabalik nyo, sabi ng verse 20, let him know, malaman nyo mga kapatid, that who turns a sinner from his error of his way will save a soul. Amen? From death and cover a multitude of sin. Pag nakilala mo si Lord, nagkakapassion ka, anak, marami pang tao dyan hindi pa nakakilala. Amen? Magkakaroon ka ng passion. Magpapagamit ka na sa ministry. Salamat sa mga disciple natin. Amen? Kahit patotoo-to ka lang, kahit nininervyos ka mag-MC. Okay lang yan. Because you are standing. Amen? The passion was given to us. Si Lord, the passion of Christ, binigay niya lahat. Maligtas lang tayo. If you know the principle of God, walking in the will of God, then God will put passion in your heart. Hindi lang pwedeng ikaw ang ligtas. Marami pa. Share the Word of God. Amen? Hindi pa pwedeng Kristiyano, wala kang passion. Steady ka lang. At gusto mo ikaw lang, wala ka nang ginagawa. You must have the passion for the lost soul. Alamin ninyo, sabi niya gano'n, malaman ninyo na ang taong nagpabalik sa Panginoon, nagligtas ng kaluluwa at nagbawas ng kasalanan sa mundo. Amen! Kailangan ng mga tao yung kapitbahay mo. Remember, the first, love God with all your heart, soul, and mind. Secondly, love your neighbors. Amen? You are created a co-workers of Christ. Tapos na si Lord. Umakit na siya, pero binigyan ka. Amen? Paggalawin mo sarili mo na parang, huwag kang maging parang, ano ba tawag ko ron? Parang inutil ka. Sorry for the word. Sarili mo lang lagi nakikita mo. Humingi ka sa Panginoon. And the last P na sinasabi rito, look at this, you have the principle, you have the passion, hindi ka pababayaan ni Lord, God will give you power. Hindi sa sarili mo lang. Amen? God will give you power. Hindi ka pababayaan ni Lord, the Holy Spirit is with you. Alam niyang hindi mo kaya, alam niyang may battle, but get near to the Holy Spirit. He is the one who will give you the power. Kaya hindi ka ordinaryong tao. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ordinaryong tao. Ano sabi niya? You are an extraordinary because kung nasa loob mo, amen?
Hinihintay ka na, Lord. Di ka naman pinabayaan ni Lord. He gave you power. You walking with God, you have the passion to be used by God to save others, and then God will give you power. Hindi ko kaya yan eh. Ang hirap niyan eh. Go to the Holy Spirit. Amen. Grabe ka. Nilalahad natin to, makapangyarihan ka. Huwag mo maliitin sarili mo. Binayaran ka ni Lord ng kanyang dugo. Binigay niya ang buhay niya at binigay niya yung kapangyarihan sa'yo. 2 Corinthians 4:7, look at this. Sabi na but we have this treasure in earthen vessel. Sa loob dyan, amen? Bakit daw? That the excellence of the power may be of God and not of us. May nananahan dyan sa'yo. Medyo kalokohin mo yan. Kinukubera ng flesh mo yan eh. Ayaw palabasin ng flesh mo yan. Pero lahat tayo rito, kahit pastor ako, simpleng tao ka, when you receive the Holy Spirit, there is power. God will change your life. And the Holy Spirit will lead you. Bigla ka lang na magtataka, pumunta ka dyan. Sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, mangaral ka dyan. Amen? Siya naman ang bahala. Siya ang hihipo. Nagpapagamit ka lang. There is power in you. Amen? Kaya hindi aksidente andito si Ria. Gagamitin ng Lord dyan. Alam niyo, ang gusto ko kay Remy, lagi kong sinasama yan. Hindi maganda yung mga nakaraan niya, pero yung kapangyarihan ng Diyos na nanahan ngayon. God will change you from nothing to something. I don't care kung ano nakaraan mo. Buhay mo magulo. Now God is with you. There is power residing in you. Amen? And the Lord wants to use you. Tayo, dahil para sa Diyos ka. You are created for Him. Hindi ka iniwan ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Ang blessing niya nasa iyo. Amen? Sabi ng Acts 1:8, hallelujah. Sabi ng Acts 1:8, but you shall receive power. Amen? Hindi ka pinababayaan ng Lord, huwag kang matakot. Di ba kasi natatakot, paano mo maglingkod sa Lord? Paano ba? Hindi mo naintindihan. If you have the passion, God will give you the power. Sabi ngayon, when the Holy Spirit has come upon you, you shall be a witness. Kaya ka pala binigyan ng kapangyarihan para maging disciple niya. At maging witness niya na may mga anak ako rito na dadaloy ang aking kapangyarihan. What's the purpose of power? To be a witness. I am changed by God. I am living for God. You are a witness. People will see. Kakaiba ang buhay niya. Dating magulo. Parang si Joseph lang, dating nagtutulak. Dating adik, parang si Pastor Pin. Salot sa iskinita. But when you experience God, I mean, standing with you, not with my own, but the power of the Holy Ghost. The Lord changed my life. As we walk into His principle, do not be afraid. Huwag kang matakot. Kung pinahihirapan ka, hindi Kristiyano ang asawa mo, manatili ka sa Panginoon. God will do a miracle. Kung ang buhay mo ngayon ay parang hindi pa ganun ka full, may kakulangan pa kayo, si Jesus ang gagawa sa buhay mo. Darating ang blessing sa'yo. Dahil ang Diyos natin ay hindi sinungaling. Kung may nararamdaman ka, patuloy ka lumapit sa Kanya, lumakad sa Kanya, God will heal you. Dahil gagamitin ka pa niya. Do not waste your life for nothing. You are for God. Amen? If you have this principle, the passion, and the power of the Holy Spirit, nothing is impossible to God. Yung provision niya, nasa pamilya mo. Yung blessing niya andon. Amen? Kapatid, hindi tayo naglolokohan dito. I experienced the goodness of God. And you must experience the goodness of God. Hindi nagkulang ang Panginoon. Amen?
Kaya pag naririnig ko yung awitin na, give me Jesus. Si Jesus lang, okay na. You can have all the world. Sa inyo na yan. Sa akin lang si Jesus. Dahil kay Jesus, kompleto ka. Si Jesus, ang pupuno sa nalulungkot mong puso. Si Jesus, ang magbabago sa kaisipang magulo mo. Because He is the Prince of Peace. Church, you are for God. The Holy Spirit is with you. Have joy with the Lord. Amen? Manatili tayo dahil alam ko, mabigat ang kaluwalhatian ng Diyos. Nag-uusap kami ni Pastor Tony. Alam niyo, bibigay sa atin ni Lord. Tumingin kayo sa akin. 3,000 souls. Nangyayari na yan sa Bicol, sa iba't ibang lugar, pero dadami pa yan. At lilipat pa tayo. Amen! Stand with us. Hindi ka ordinaryong tao, huwag kang manghina sa Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. God is too powerful para sa mga pangangailangan mo. Walang imposible sa Kanya. Focus to God. Amen? Kahit na minsan wala ka na nadadamang parang blessing, Jesus is our blessing. He know everything about you. Tandaan mo, pinili ka ng Diyos. Sa tiyan pa lamang ng magulang mo, maglilingkod ka sa Kanya. Amen? Hallelujah. Let us continue. I want you to stand up. I want you to close your eyes and feel the power of the Holy Spirit. The Lord said, hanggat nasa bisig kita, anak, walang sino man na makagagapi sa'yo. Nothing in this world can stop you hanggat nasa bisig kita. I am calling you. Serve me. I created you. Ginawa kita para sa akin. Ako ang bahala sa pamilya mo. Ako ang bahala sa pangangailangan mo. I am the Lord your God. Nothing is too hard for me. Serve me. You are for me. No one can snatch you out of my hand. I am preparing great something for you. Huwag ka manghihinawa. Pakinggan mo. May pumupuno sa puso mo at pinasasabi ng Lord, huwag kang manghihinawa. Marami pa akong ibibigay sa'yo. Marami pa akong ipapakita sa'yo ng kamanghamanghang bagay na hindi mo pa nararanasan. Tumawag ka lang sa akin. Ako ang Diyos na nagmamahal sa'yo. Ako ang Diyos na pumili sa'yo. You did not choose me, but I chose you. Serve me. Have my joy. I am with you. Look at the word of the Lord. Dumating lang po sa akin. Habang kayo nakapagpikit, sabi ng Lord, gagamitin pa kita. Gagamitin pa kita. Stay in my presence. Huwag kang magagalaw, huwag kang mahihirapan sapagkat ako ang Diyos. May gagawin pa ako sa iyo. Be ready. Be ready. I will continue to transform your life. As you walk with me, as you live with me, I will bless you more than enough. I will show you my glory. Gagamitin pa kita kung sino ka man, kapatid. Ito pinasasabi ng Lord sa akin, gagamitin pa kita sa maraming kaluluwa. Gagamitin pa kita kung sino man, ikaw kapatid. Maraming makakilala sa akin, sabi ng Panginoon, dahil sa buhay mo. I will give you power, strength, and authority. Because you are designed for it. Nabuhay ka para maging kamanggagawa ko. Nabuhay ka para sa akin. The word of Jesus said, anak, tulungan mo ko. I will give you all what you need. Draw to the people. Speak my gospel. Hallelujah. I sense it, kapatid, kung sino ka man.
gagamitin ka pa ni Lord sa maraming kaluluwa. Nandito ka ngayon. You are standing here. You hear this. The Lord said, do not be afraid. Do not fear. Ako ang papasok sa puso mo. Ang bibig ko ang magsasalita sa iyo. Ang kamay ko ang gagawa sa iyong mga kamay. Give me your everything, my sons and daughter. I have something from you. I will use you for my glory. Nandito ka para makilala mo ko at gamitin kita, anak. Huwag kang matakot sa araw-araw na pamumuhay mo. Huwag kang matakot sa araw-araw na pangangailangan mo. Ako ang Diyos ng himala. Ako ang Diyos na hindi nagbabago. I will be with you. I will strengthen your health. No enemies shall conquer you. Hahawakan ko maging ang health mo, pangangatawan mo. Ilalayo kita sa sakit, karamdaman. Dahil gagamitin kita. Hallelujah. If you are crying today, the Lord wants to use you. It is the Holy Spirit. Manatili kang matatag, anak. I am your exceedingly reward. I am. And I am with you. Surabashikarabasande. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, lalabas kami rito na binigyan mo kami ng kaalaman, Panginoon. Lahat nakikita mo. Wala kami maitatago sa iyo, Lord. Ito ang aming buhay, Ama, gamitin mo. Gamitin mo, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo ako at ang aking pamilya, ang aking ministeryo. Dahil ang mabuhay ay sa iyo at ang mamatay ay sa iyo. It is no longer we live it, but Christ living in us. Na nagmahal, nagbigay ng buhay para sa amin. Thank you, Jesus. Shurabade sekabarasande. Soka, I want you to lift your hand. O shakabarabasande. If the Lord is filling you, soka bakande, huwag ka magtaka, tinawag kita. Huwag ka magtaka, babaguhin ko ang buhay mo. Huwag ka magtaka, babaguhin ko ang lahat sa buhay mo. Ako ang kikilos sa iyo. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa tao. Ako ang Diyos na tumatawag sa iyo. Feel it. Usharabasandi. Oh, karabashakalabashandi. Let the power of God move you. You are for God. You are for Jesus. Your body, your everything, para kay Lord ka. Para kay Lord ka. Para sa Panginoon ka. No one can stop me, says the Lord. I will bless your life. I will be with you. I will show to the people kung sino yung mga anak ko na sumusunod sa akin. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Pinasasalamatan ka namin. Lord, yung mga taong sinabihan mo, Lord, hayaan mo, Lord, na maranasan nila ang pangunguna mo sa kanilang buhay. Maging seryoso sila para sa iyo, Panginoon. Tatanaw, titingin, sasaliksik sa iyo dahil ang ganda ng plano mo sa buhay nila. Higit sa mananagumpay, Panginoon. Again, Lord, we pray for more souls for Sanctuary of the Most High God, even to our pastors, Lord. Lahat po, Lord, gamitin mo kami sa marami pang kaluluwa, Panginoon. Give us the passion, empowered us with the Holy Spirit for your glory, God. For your glory in our generation, gamitin mo kami. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Lalabas kami rito, Lord, na may kapayapaan, may kalakasan, dahil minute mo kami sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, that all things work together for good. Salamat po, Panginoon. Everything will be added unto us. Everything. Everything, Lord. All the glory belongs to you, Father. Hallelujah. Salamat po, mag-birth ka ng ministry sa mga anak mong ito, Panginoon. Maglagay ka ng ministry sa kanilang buhay.
at gamitin mo sila for your glory. All the glory belongs to you this night, Lord. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa pagkilos mo. Maraming salamat sa iyong mga salita na nagbibigay ng linaw, nagre-renew ng aming mind. Salamat po. All the glory, what happens, Lord, this night, tanging sa iyo lamang ang pasasalamat, papuri, pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah.